Cellphone man sa ato gi-open diya sa Daniel 9 verses 1 to 5. Daniel 9 verses 1 to 5. Yun ang pulong sa Diyos. Nag-ampo si Daniel alang sa katauhan. Sa unang tuig nga si Dario nga anak ni Ahasuero na taga-Media nagmando sa gingarian sa mga taga-Babilonia. Mibasa ako sa kasulatan na malandong ako bahin sa 70 ka tuig na sumala sa gisulti sa Ginoo kang propeta Jeremias. Kinahanglan mulabay una sa dili pa matukod pag-usab ang Jerusalem. Unya migangop ako sa Ginoong Dios pinaagi sa pagampo uban sa pagpuasa o pagtistig sa ako o pagbugbog abo. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios ug isugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, o Ginoo, gamhanan ka o Dios nga angay kaadlukan. Nagtuman ka sa imong kasabutan ug ang imong gugma walay paglubad. Alang niadtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasubuan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Dalaygon ang pulong sa Dios. Kini nga passage igsoon is prayer ni Daniel. Kini nga prayer ni Daniel is a response ni siya sa prophecy ang ipadayag sa Dios nga 70 years gumubon sa Dios ang iyahang katawhan. Adunay mga pag-antos aya dayon matukod pag-usab ang Jerusalem. Ug tungod ana nga mensahe suod mihatod kang Daniel diha sa pagpaubos ug paghinulsol sa Dios ug pagpangayo ug pasaylo. Sa atong kinabuhi nga nahilalom sa grasya igsoon kabahin gid kanato ang paghinulsol. Kabahin gid sa grasya ang paghinulsol. What if kung dili pa ta nahilalom sa grasya igsoon, siguro wala na'y paghinulsol pa nga gihatag ang Dios kanato. Isa na to kasayop, wala na dayon. Salamat sa Dios nga diha sa iyang grasya nga gihatag kanato. Aduna gyoy panahon na pwede ta maghinulsol. Amen. Aduna pa gyoy higayon nga pwede ta maghinulsol. Sama ni Daniel igsoon unsay atong response sa mga nagkalain-laing circumstansya nga miabot sa atong kinabuhi. We believe nga ang tanan nga mga circumstances, tanan nga dili maayong mahitabo sa atong kinabuhi, aduna gimensahe nga ginapadayag ang Dios sa matag usa kanato. Aduna siya'y ginapaabot kung anong gialaw niya nga sakit, nga kalisod, nga kalisdanan, trouble sa atong kinabuhi because naa siya'y gibuhat sa atong kinabuhi. So, aduna siya'y katuyuan nganong gialaw na niya nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Number one ni ana, maybe tungod sa atong mga sala. Gialaw na niya tungod sa atong mga nahimo nga sala because siya ang Dios nga hustisya, siya ang Dios nga masilot, siya ang Dios nga justice sa atong kinabuhi. Amen. So aduna gyud mga sitwasyon nga alaw sa Dios nga dili maayo sa atong kinabuhi, maybe tungod sa atong mga sala. Apan tungod kay maayo siya nga Dios, kanunay gid maayo niyang purpose nganong gialaw na niya mga circumstansya sa atong kinabuhi. Ang pangutana, unsay atong response diha sa Dios? Sama ni Daniel, nag-ampo siya. Ang iyang pag-ampo igsuon is dili pag-ampo nga nag-request sa Dios o mga bisan unsa nga mga butang. But ang iyang prayer after niya madunggi ang mensahe, propesiya nga gipadayag sa Dios diha kanila is nag-ampo siya sa paghinulsol o pagpangayo sa pasaylo sa Dios. Ang iyang prayer is prayer sa paghinulsol. Amen. Makita nato diri sa verse 5, 4, verse 4 nga miuyon siya nga nakasala siya sa Dios ug sakto ang Dios sa iyang hukom nga sila ngayong katawhan nakasala naman kaniya.
Una iyang response taliwala sa iyang nakita na situation nga ilang giatubang. Nagampo siya, nagpaubos siya, nagsugid siya sa Dios, nagconfess siya sa Dios, naginulsol siya sa Dios kung unsa man ang iyang nahimo. Amen. Again, adun na mga situation nga gialaw sa itong kinabuhi nga ang pangutana unsay atong response ni Ana. Nag-question ba ta kay Lord? Gareklamo ba ta kay Lord kung anong nahitabo ni? Kay usahay, most nimongin na atong response. Muna, diretso dahil na atong response nganong nahitabo ni Lord. Reklamo dahil ta. Question dahil na ang Diyos kung anong nahitabo ni sa atong kinabuhi. But kay Daniel na situation ni Suwan, ang response niya dili pag request kay Lord, dili pag reklamo kay Lord, dili pag question kay Lord, but pagpaubos kay Lord. Confession, pagpaubos, pagsugid kay Lord sa iyahang sa sala sa katawhan sa Diyos. Unsa di ay ang confession igsoon? Unsa di ay ang pagsugid igsoon? I-expect si Lord na pinaagi sa mga pagsulay nga gialaw niya sa itong kinabuhi, maghinulsulta sa itong mga sala. Mao na ang pinaka-una nga gusto sa Dios o gi-expectar sa Dios sa matag sitwasyon nga ialaw na sa itong kinabuhi. Mao na ang pinaka-una niya nga gi-expectar sa itong kinabuhi nga maghinulsulta sa atong mga sala. Amen. Muni ang pinaka-una. Unsa di ay ang paghinulsol? Unsa di ay ang confession? Base sa atong natun-an ng ihimog ni Daniel. So, number 1, ang paghinulsol, ang pagsugid igsuon, naa siya diha sa atong mga pag-ampo. Usahay, ang atong mga pag-ampo, wala na inline sa pattern nga gitudlo sa Dios kanato. Kung atong basahan ng Matthew 6:9-13 igsuon, makita nato ang pattern sa prayer nga gitudlo sa Dios kanato. Naa diha ang paghinulsol. Amen. Before ta mangayo, before ta mag-request, before ta magreklamo sa Dios, before ta magyaw-yaw sa Dios, naagid diha ang pagpaubos o paghinulsol. Busa inay noon, pag-ampo, amahan na mo na sa verse 6:9-13. Nadira ang, o pasayloa kami, verse 12, o pasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami napasaylo o nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Amen. Ang confession di ay, ang pagsugid di ay sa Dios, ang paghinulsol di ay igsuon, is part siya sa atong mga pag-ampo. Ang atong prayer na diya ang adoration sa Dios, and next na ang confession, pagpangayo o pasaylo sa Dios, na diya atong thanksgiving and supplication, atong mga request sa Dios. Amen. So, naagyo dapat ang pag-hinulsol diha sa itong mga pag-ampo. Kung aduna may mga tao nga angay na to ampuan tungod sa ilang mga sakit nga gibati, naagyo na kanunay ang pagpangayo sa pasaylo, ang paghinulsol igsuon sa mga sala. Sa itong mga sitwasyon sa itong kinabuhi, before ta mag-question ni Lord, before ta magreklamo ni Lord, maghinulsol ta sa itong mga sala. Atong susiwon, atong kaugalingon, asa ta na sayop, asa ta nagkulang. Maghinulsol, masugid, mag-confess kay Lord kung unsa atong kapakyasan niya. Before ta mangayo, before ta mo request, before ta mo question sa Ginoo, kung unsa atong sitwasyon sa atong kinabuhi, maghinulsol Ginoo tayo suod. Amen. Like Daniel, tagaan na to o higayon ang paghinulsol. Kining part na pag-inulsol, igsuon, muning usa nga makapatandog sa kasing-kasing sa Dios. Muning usa sa makapakabot yun sa kasing-kasing sa Dios. Na muilan ta, sama ni Daniel, iuuyon. Diba yun si Daniel, balik ta sa verse igsuon, iuyon siya nga, nasayop sila. Hindi unya, dungop ako sa Ginoo Dios, pinaagi sa pag-ampo, uban sa pagpuasa o pagbistig sa ako o pagbubog abo. Nag-ampo ko sa Ginoo nga akong Dios, o isugid ko kaniya ang akong mga sala, miingon ako. O Ginoo, gamhanan ka, o Dios nga angay kadlukan. Nagtuman ka sa imong kasabutan, o hindi mo gugma, walay pagluban. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat o dautan, o sa among pagsupil kanimo, o pagsalikway namo sa imong kasubuan.
ug mga laglag. Sa statement ni Daniel, makita nato na nag-uyon siya nga nakasala siya sa Dios. Amen. Usahay mo dipinsa ta. Usahay mo manghugas ta sa tong kaugalingon, wala ta na sayop, wala ta na pakyas, wala ta nagkulang. At kay Daniel igsoon ipakita niya diri usa ka ehemplo na muuyon ta kung anong naay mga pangitabo sa tong kinabuhi nga gialaw sa Dios. Bisag dili siya kay untang wala man ko problema ko ang ayan ani igsoon like Daniel ihambol daw na tong kaugalingon muuyon ta sa Dios nga napagkesta kay siya man gyud ang mapakita sa tong kasing-kasing. Siya ra gyud ang hingpit nagpakasusi. Unsa ang paghinulsol-isod kabahin siya sa atong mga pagampo. Amen. Pasalamat ta nga nata sa panahon sa grasya na ani kabahin sa grasya ang paghinulsol. Kaya again, what if kung wala yun, dili kabahin sa grasya ang paghinulsol. Isa na to kasayo, kuha na. Patay na din so igsoon. We are blessed nga ng provision sa Diyos ang iyang kapasayloan. Ang panahon, igayon, na pwede ta makahinulsol. Usay, dili na to katagaan pagtagad ang paghinulsol. Mura pag okay lang sa ato nga mapulo lang ang tanan but wala na to na kinabuhi ang paghinulsol. Wala na to na apply, dili na to kay kasagaran nga ka-apply sa situation sa itong Ginoo. Every time na may mga problema, mangayon din na sa Ginoo, magdangot din na sa Ginoo pagkitabang. Pag dapat ato sa di ay unahon ang paghinulsol. Amen. Dapat tagaan gid nato nagpanahon kanang paghinulsol, pagpangalandong sa atong sulod sa atong kaugalingon nga unsay atong sayop nganong niabot na sa atong kinabuhi suod. Number 1, ang paghinulsol importante siya, kabahin siya sa grasya, blessed ang gihatag na sa Dios kanato. Like Daniel na ay mga situation nga gialaw ang Dios sa atong kinabuhi tungod sa atong mga sala. This is a chance nga makahinulsol ta. Number 1, ang paghinulsol is naa siya sulod sa atong mga pag-ampun. So, dili nang puro request ang prayer, dili nang puro, diba, mga supplication kay Lord, kundi labaw sa tanan. Spend time in prayer na mo-confess kay Lord sa atong mga sala. Dili lang sa sala nato, sala sa atong pamilya. Diba, kung sa kaniyang mga kapanahonan, si Job, diba, nakita na ito nga, nag-spend time siya para magpuasa, maghalad, o halad sa pagpasaylo, sakripisyo sa pagpasaylo, para sa iyang mga anak, kay basin og nakasala sila. So, sa ato kapanahonan karon ba, ato raman siguro kaugalingon, ato ginapangayuan pasaylo. Tigsuwan, kabahin kinay nang nga, kinanglan nato, mangayo putag pasaylo sa sala nga nahimo sa tong mga pamilya, mga ginikanan, mga anak, atong pangayoang pasaylo sa Dios. Kaya doon na mga butang nga nahimo nila nga wala sila na aware nga napakyas diay sila. Agi anak alaw sa Dios ng mga situation nga dili may sa tong kinabuhi. Chance na siya para ta maka hinulsol o makadangop sa Dios o makakonfess sa atong mga sala. Amen. Again, tagaan na itong pagtagad ang mga panahon sa paghinulsol sa atong mga sala. Ikaduha, what is confession? Number 1, kabahin siya sa itong prayer, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Number 2, ang paghinulsol is, ang pagsugwit is prior siya sa atong pagpangayo sa Diyos. Diba? Nakita na ito diri sa Matthew 6:9-13. Ang prayer, pattern sa prayer is mag-una yun ang confession. Una, adoration, pagdahig sa Diyos. Ikaduha, isang pagsugid sa atong mga sala. Ay dayon ta magpasalamat sa Diyos o mag-request kung unsay atong mga request o pangayuon sa Diyos. Makakatch sa atensyon ni Lord ang kasing-kasing nga matinulsulod gayon. Yan. In Matthew 6:9-13, di ba? The same, ako nakita nga, mag-una yun ang pagpangayo o pasaylo. Dili kay mag-una ang pagpangayo sa unsay pangayoon sa Dios niya. Ang pagpangayo pasaylo, dili mag-una, una ulahin na hinuon.
So mo na siguro may mga prayers sa kang kinabuhi na dili ka katubag. Dili ka katagaan pagtagad sa Dios because ang atong kasing-kasing wala naguna sa pagpaubos o paghinulsol sa atong mga sala. Di ba ingon sa Proverbs, kung taguan nimo ang imong sala, dili ka gayud madunggan sa Dios. Imong mga prayer dili gyud madunggan sa Dios. Amen. Diba nakita na ko na sa Proverbs nga kung taguan nimo imong sala, bisan ang imong mga pag-ampo, dili gayud madunggan sa Dios. Mag-unag yun, kanunay ang pagsugid sa itong mga salay. So, kasi mawala na tayo idea kung ata na pakyas. Kaya doon naman tayo mahimo, wala na ito nabantay. At kanunay kitang ginagayran sa prayer, so na mag-unag yun, kanunay ang pagpangayog pasaylo, ay hat na mangayog sa Ginoo. Amen. Ikatulo, unsa ang pagginulsol igsuon. Kini siya nga topic, atong sabdon pag-ayog, ug tagaan pagtagad, ang hinulsol sa Dios. Atong masabtan unsa gid ay ang paghinulsol. Ikatulo igsuon, importante ang pagsugid sa sala because naay kaayuhan diha sa paghinulsol. Amen. Inay mong tapa, naay kaayuhan diha sa paghinulsol. At dunay mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga dili taga kaulian nga naman. Because siguro ang atong pagsugid, paghinulsol, pag-confess kakahikling so. Kakahikling. Kung basahan na itong James 5:16, Santiago